dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, asan ng 20 pesos na bugas? Hep, hep! Bigas pa rin ang hinahanap nila hanggang ngayon. Aba, magtanim kayo. Kundi ba naman kayo talaga mga mangmang at bobo? Diba? Kasi nabubulag itong mga ito. Sa mga tao, mga kababayan na mahihina. Ganito, yung mga pinaniniwala nila. Tingnan nyo. Yan, yung ganyang mga itsura. Yan, yung mga ganyang mga itsura, Nasaan na daw ang bugas na tag 20? Yung mga Bisaya ba eh? Ha? Hirap na hirap kayo? Mahihirap ba yung mga Bisaya? Alam ko sa mga Bisaya, mga kababayan, mga galante. At hindi nagpapakita yan at hindi aamin na mahirap yan. Pero bakit sa 20 pesos na bigas, parang nagkukumahog kayo? Di ba? Sino mga Bisaya dito? Oy, tatay ko Bisaya. Kaya alam ko mga pag-uugali niyan. Ayaw na ayaw niyan mga kababayan na malaman ng tao na mga naghihirap yan. Hanggat maaari sa mata ng tao gusto nila sila ay meron, mayaman, makapangyarihan. Ganun po mga kababayan eh. Ngayon mga kababayan, eto 20 pesos pa rin. Ang mga Bisaya, 20 pesos pa rin ang hinahanap na bigas. Hindi nyo ba kayang bumili ng tag 50 man lang, tag 29, tag 30? Ha? Hindi ba pwede? Ang puting sa bagay, mga kababayan, tapos magpapakita sila ng ganire. Tingnan nyo mga kababayan ko, ha? Nakakaawa naman si nanay. Tingnan nyo. I-translate nyo na lang kasi yung iba hindi ko maintindihan. Okay? Ito na. Kasi ako sa kaurasan na, may hapon na, yung sa kaurasan na abot dire. Mga alas 11 to. Tayo kami nikikan. Kita mo, walang tao. Yung mga tao nag-aantay pa dyan, kanina pa daw yata. Pakitranslate na lang. Tayo dyan mo dire. Sayo. Tungod kay mo, tambong misa, kuha ni tatay di ko. Sara. Susulit yung 30. Sulit kayo. Tignan yung mga itsura ng ating mga kababayan, nakakaawa, Tapos yan po yung mga taong ginagamit nila. Kayo po ba'y naniniwala na yung ganyang itsura pupunta dyan pipila nang hanggang madaling araw sila? Ha? Na ganun-ganun lang mga kababayan? Di ba? Ganun-ganun lang. So, unsay akong mga pangutanan ay unsay kalahiran sa karon nga presidente kay Tatay Digong Duterte. Kita nyo mga kababayan, daming bakanting upuan. Karon way bulag ang presidente ko way pakialam. Wala. Tingnan nyo, ligaw na ligaw ang presidente daw natin, walang pakialam. Mga kababayan, wala daw pakialam ang presidente natin. Napakaraming ginagawa niyan. Ganyan po mga kababayan ang mga taga-suporta ni Digong. Ganito lang ho yung kayang, hindi naman po walang discrimination. Aminin natin to, real talk. Yung kayang putuin, paniwalain ni Digong, yung mga mahihina lang, yung hindi makaunawa ng nangyayari sa bayan. Yun, ang bugas mahal kayo. Tanang palitonon. Kita nyo, ang pa rin, yung propaganda nilang bigas, mahal pa rin daw. Ang pilhit pa, muragi. Zero na jud. Kita nyo, pinaniwala ng grupo ni Duterte na ang PhilHealth wala na daw. Kakagamit lang namin ni Jen Angeles. Kita nyo mga kababayan. Ganyan humanlin lang ang grupo ni Duterte. Ang PhilHealth daw, nanay, may PhilHealth ka ba? Kasi kapag senior ka na, automatic yan. Diba? Tuloy. Zero na ang pilhit. Sa trabaho at mga bata, naidid na. Sa una kang Duterte, pagbagyo nga, audit, sinako ang bugas. Kami dito sa mga kabarangayan, naagyo. Dahil kayo. So swerte jud ta nga na Nung diba? It's me. It's just me, diba? Parehas lang tayo. Tatay ko, Bisaya. Alam ko ugali ng tatay ko. Ayaw nun ng yung bang diba? Nung Odette daw, mga kababayan ng panahon ni Digong,
may ayuda. Yan lang yung inaano ni Digong ay ni nanay. Kawawa naman kasi mga kababayan, yung mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos talagang sobra yung pagtulong niya. Pero bakit si nanay ganyan lang sinasabi niya? Bakit po? Kasi nalilin lang. Aminin nyo na. Magkano ba riyan? Astuta nga, wala ka na to sa si Marcos na presidente sa pandemic, no? Oo, swerte kayo. kaya ka. Kay si Kuan pa, si Marcos pa. Ambot lang. Ano daw? Swerte daw kung si Duterte naging presidente. Anak ng pating talaga, mga kababayan. Bagyo ni Odette, sako-sako bigas, pero ngayon wala. Ibang-iba daw. Nako! Diyos ko po, Rudy. Bulag-bulagan. Diba? Tayo na makakapagsabi niyan kung ano totoo. Kaya lang nga po, etong ang mga ganitong tao, ang kaya ho nila na na utuin. Napay, mga rugas. Sige na, salamat kayo. Pati droga. Tingnan nyo. Halatang halata. Alam nyo, nanay, alam nyo. Huwag ganun, nanay. Wag. Salamat sa Duterte. Kita nyo. Apuntay, tagasa ganito. Tingnan nyo mga kababayan naman, Ito naman nag-i-interview. Diyos ko po. Pumili-pili ka naman ng malinaw-linaw ang isip. Si tatay, alam niya? Tagasa gani ka, tay? Tignan mo, parang nakatambay lang tapos sinila nyo. Ni Sudora ka dire. Narasunahan. Kita mo, nakasando pa yata, nakahubad pa yata. Ni ka kay tungod. Tungod kay mo, tanaw ko sa mga meeting sa sa karong kang Kay Tatay Duterte. datay Duterte o kang Sara. Ah. Sara, yung anak. So, yun yung ka sa atong kuan ron sa about sa against impeachment ni kay Sara. Uyon ko, kay ba? Uyon mo lang. Mabito ni... Nako, hindi ko maintindihan. Mga kababayan? Yung mga nila, mga kababayan, yung mga taga-suporta nila, ganyan. Ganyan yung taga-suporta nila, parang nakakaawa, di bale, mga kababayan, punta na natin to. Eto na. Impeachment ni Sara. Pasok! Prosecutor naman, pinuna ang kauna-unahang impeached official sa bansa na nagpasaklolo sa Korte Suprema. Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo! Makinig mga kababayan, makinig kayo. Eto na, Sara Duterte, mahina ang depensa. Sa impeachment trial niya. Pasok! Brigada Live Report. Ang pagpapasaklolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang pigilan ang impeachment trial ay malinaw umanong pahiwatig na mahina ang kanyang depensa. Naku, mga kababayan, totoo yan. Sa totoo lang mga kababayan, mahirap depensahan ang alin mga kababayan. Etong impeachment trial na kakaharapin ni Sara. Hindi niya ito malulusutan. Dahil mga kababayan, kung totoo yung sinasabi niya, na baliwala lang, mga kababayan, wala na tong apila. Hindi na aapilat, hindi na sasaklolo sa Korte Suprema. Kaya lang, mga kababayan, napaghahalataan na siya na talagang hinang-hina na, mga kababayan. Mahina na mahina yung kanyang alin. Yung kanyang depensa rito. Kaya natataranta, sabi nga ng iba. Yung iba naman, nagpapanik na. Diba? Diba, Raygo? Ito ang pananaw ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon matapos na maghain ng petition for certiorari and prohibition ang pangalawang Pangulo sa Korte Suprema. Sinabi ni Bongalon na senyales ito na natatakot si Duterte na... Hindi, siyempre, sino ba naman hindi matatakot kung talagang malakas ang ebidensya Malakas ang ebidensya, mahirap pangatwiranan at lusutan. Kaya kailangan talaga matakot ka na, Sara. Kaya Sara, kailangan mag-resign ka na. Kasi kung hindi ka magre-resign, Sara, baka hindi ka na nga makatakbo Pero mamaya talakayin natin. May nagsabi po kasi na pwede pang tumakbo si Sara kung magre-resign ka. At kung hindi na itutuloy yung impeachment trial mo. Yun kung hindi itutuloy. Ito na.
usapin ang mga nakalatag na ebidensya laban sa kanya. Nako. Kung talagang naniniwalaan niya si VP Sara na inosente siya, bakit pa kailangan dumulog sa kataas-taasang hukuman sa halip na maghanda para sa paglilitis? Tama naman mga kababayan, di po ba? Ay, kung ako, ano po, confident po ako. Kunyari ha, ito lang po yan. Halimbawa po ako, kung kayo rin, kung confident kayo na kayo'y walang kasalanan, bakit kailangan papigilan pa natin at humingi pa tayo na saklolo sa Korte Suprema? Isipin nyo nga maigi yan. Kaya ngayon nasasabi nila, yan, talagang mahina talagang ebidensya ang depensa ni Sara. Wala hong ipapangatwiran si Sara sa mga ibabato, ipupukol na mga na mga kaso sa kanya. At isa pa dyan mga kababayan, syempre hindi lang yon. Sabi nyo nga, di ba? At sabi natin nung nakaraan, yung mga bank accounts ni Sara Duterte, pati yung kung sino yung mga diniposito ang account, sanga-sanga yan mga kababayan, mahalungkat yan. Halimbawa po ako, naimbestigahan. Di ba? Yung bank accounts ko, piniresenta ko. Bakit itong malaking account, itong malaking pera? Halimbawa po, 200 milyon. Bakit mo tinransfer doon? Kaninong account yan? Pati yun, mga kababayan, bubusisiin yun. Pag binusisi, naku, tutulay. Tutulay ng tutulay yan. Hanggang mahanap kung saan napunta yung mga pera na yan. Ibinunto ni Bongalon na wala pang na-impeach na opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas ang nagtangkang ipahinto ang proseso sa pamamagitan ng Korte Suprema. Hindi umano lumapit sa Supreme Court. Kita nyo mga kababayan ko, wala pa sa kasaysayan natin yung mga na-impeach mga kababayan, si Erap, sino pa? Si yung Chief Justice at meron pa, di ba? Mga kababayan wala naman sa kasaysayan yung sumasaklolo sa Korte Suprema, siya lang. Bakit kaya mga kababayan? Nakakapagtaka, Nakakapagtaka tong ginagawa ng mga Duterte, Si Corona, yan, Di ba? Sina dating Chief Justice Renato Corona, Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Ombudsman Merceditas Gutierrez. Binigyang diin pa ng kongresista na isa sa House Prosecutors na kinilala ng mga naturang opisyal ang constitutional role ng Kongreso sa impeachment at hindi tinangkang sirain ang proseso sa tulong ng Korte Suprema. Correct, mga kababayan. Hindi sasang-ayon ng Korte Suprema dyan. Sisirain nila yung ating binabaybay na proseso para tuluyan na mawala itong si Sara. Mapanagot si Sara. Kaya lang mga kababayan, ganun talaga mga Duterte. Alam nyo, hanggat kaya nilang ilulusot nila Pero alam nyo mga kababayan, dapat talaga ito. Dapat talaga. Itong mga Duterte na to, abay mawala na ito sa mga gobyerno. Kita nyo naman ang pinagkagawa mga kababayan. Tapos, sila na nga nangungurakot, sila na nga yung kumukuha at kumukubra ng mga pera natin, sila pa ang gumagamit ng mga mahihina nating mga kababayan na sila mismo ang dapat na na sumingil sa mga yan. Pero yun yung dapat na naniningil, nagagawa nila, na gamitin pa, nagagamit pa nila yung mga tao na mahihina para para sila'y protektahan. Parang ganito lang yan Yung magnanakaw mga kababayan, nagnakaw ng isang bag na pera. Yung isang bag na pera, dahil kailangan niya ng proteksyon dahil hinahabol siya. Lalapit sa mga taong bayan, mamimigay ng tag-iisa. Isang bag yung pera, namigay ng tag-iisa. Kita niyo yung nabigyan na lahat na yon. Pinoprotektahan na siya. Kita niyo mga kababayan ko, ganun lang kasimple ang ginagawa ng mga Duterte. Ibinunto ni Bongalon na ang impeachment ay hindi isang judicial process, kundi mekanismo ng political accountability na ipinagkatiwala sa Kongreso. Paulit-ulit na umanong nagpasya ang Korte Suprema na hindi saklaw ng judicial review ang impeachment. Kaya desperado ang hakbang ng Vice Presidente at mahina sa legal na pundasyon. Nagbabala naman ang House Prosecutor na kapag pinagbigyan ng Korte ang hirit ni Duterte, magbubukas ito ng hindi magandang halimbawa kung saan ang mga susunod na mai-impeach na opisyal ay maaaring gamitin ng hudikatura para laktawan ang Kongreso. Correct, mga kababayan. Lalaktawan na yung power ng Kongreso.
Oh, doon na sa Korte Suprema. Oh, lalapitan lahat na yung mga susunod yan. Eh kasi nangyari kay Sara Duterte. Bakit kay Sara Duterte pwede, sa amin hindi? Sabihin niya ng 20 million, ibig sabihin mahigit 100 million ang hindi naniniwala sa kanya. Oh, di ba? Oh. Gawing panangga laban sa pananagutan. In the heart of changing lives. Ganun talaga ito mga si kababayan. Gagawin na nilang panangga mga kababayan ang Korte Suprema sa lahat ng pagkakataon. Kaya mga kababayan, ito ang problema sa atin eh. Di po ba? Ito ang problema sa atin. Ay, nako. Our beloved Boss Mike Severa.